niya kaya wala ko nararamdamang awa sa kanya. Walang hiya ka? Niloko mo ko. Kaya hindi kita mapapatawad dahil sa kahayupang ginawa mo sa akin. Isa-isang nagsilaglagan ng mga traidor kong luha. You tricked me to manipulate me? Para ano ha? Pagtakpa ng ginawa mong Hindi ko na tinapos pa ang sasabihin ko. Ayoko marinig ng lahat ng mga marites ang nangyari sa akin dati. Matagal kong pilit na tinatago ang tungkol dito. Love? Usal nito na halos pabulong na. Ramdam ko pa ang guilt sa boses nito. Panay pa rin ang tawag niya sa akin love kahit na sinasaway ko na to. Talagang matigas siya. Umalis ka na, Mr. Mondragon, I said in a cold tone. Tatawag na talaga ako ng pulis kapag hindi ka pa umalis. Pero parang wala talaga itong balak na umalis kaya kinuha ko na ang phone sa bulsa ko. Tinawagan ko na nakatalagang pulis dito sa barangay namin. Dude, come on. Give her time. Lumapit si Kit sa kanya. Tilapik siya sa balikat pero parang wala itong narinig. Kaya tumalikod na ako at pumasok na sa loob ng gate. Please? Sigaw nito. Mabutit di nagtagal dumating ang 3 pulis na naka-assign dito sa barangay namin. Nakita kong nagsitabihan sa gilid ang mga marites nang dumaan ng patrol car tuminto sa tapat namin. Kita ko ang gulat at pag-aalangan ng mga pulis nang makita nila kung sinong taong huhulihin nila. Alam kong kilala nila si Alex kasi nga sila ng pamilya nila ang may-ari nitong buong isla. Ma'am? Tawag sa akin ng isang pulis at mabilis ko na itong pinutol. Huliin niyo po si Mr. Mondragon, sir? Saad ko na may pinalidad ang boses. Pero natuon na mata ko kay Alex. Tinignan ko kung ano ang magiging reaksyon niya. He looked at me firmly now. He clenched his jaw and shifted his gaze to the police who's now hesitating to go near him. Akala ko magmamatigas siya pero nagulat ako nang kusa niyang inangat ang 2 kamay para mapusasan siya. Alam kong nagdadalawang isip pa ang pulis sa ginagawa nito pero ganon pa man, ginawa pa rin ito ang trabaho. Ang 2 kaibigan niya lumapit sa kanya. You're sure you're doing this, Mondragon? Tanong ng lalaking kulay green ng mata. Tumingin lang si Alex dito at bahagyang tumango. Dude! Pigil din ni Kate pero tango lang din ang naging sagot ni Alex sa kanya. Alam kong nag-alala sa kanya mga kaibigan niya. Marahil kasi may inaalagaan tong pangalan at madudumihan ang reputasyon niya. Siya na dating nasa batas at alam kong may sarili siyang security agent force na tumutulong din sa pagpuksa sa mga kriminal. Siya rin ang huhulihin. Matapang akong tumingin sa kanya habang nakasakay na siya sa patrol car ng mga pulis. Ang mga kaibigan niya ay nakasunod ang sasakyan sa mga pulis nang umalis na ito. Tsaka pa ako nakahinga ng maluwag. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pero tumawag ang isa sa mga pulis na kailangan kong pumunta sa presinto. For complaint siguro. Sasamahan kita, Celine, sabi ni nanay. Na matapos ko makausap ang pulis. Tumangunan lang ako at tatagpuan kong sariling nasa loob na ng police station. Di naman ako nagsampa ng reklamo. Ang sinabi ko lang hulihin siya para tigilan na ang panggugulo sa akin. Dahil alam kong mas natatakot pa ang mga pulis sa kanya. May pagdadalawang isip pa mga to. Nasa loob ng maliit na selda si Alex at nag-iisa lamang siya. Pagpasok ko, nakaupo siya sa upuan marahil ay sinadyang bigyan siya ng upuan ng mga pulis. Pati dito sa loob ng kulungan may special treatment sa kanya. Wala na itong posa sa kamay. Nakayuko ito habang 2 sikoy nakatukod sa tuhod niya. Marahil naramdaman niya ang presensya ko kaya naman nagangat to ng mukha at nagpang-abot ang tingin namin. Di siya nagsalita, nakatitig lamang siya sa akin. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan namin habang nasa loob ngayon ng presinto rehas lamang ang pagitan namin. Tumayo siya dahan-dahan lumapit but he put a distance between us from the bar. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin. Sana, mabulok. My words halted in my throat when he pushed forward and grabbed me in my waist. He covered my mouth in his free hand. Nagpanik akong bigla at pilit akong kumawala mula sa pagkakahawak niya. Pero sadyang malakas ako kumpara siya sa akin, kaya naman napahawak ako sa rehas. My wide eye gazed at him with fear. His blazing eyes are looking down at me. A shiver ran down to my spine the way he looked at me, how he held me firmly. There's something in him that screamed dangerously in his dark gaze. I will give you time and peace this time, baby. Let's fix this later. Calm but dangerous and threatening and lacing is his voice when he said those words.
Marahan niya akong binitawan at kagad akong lumayo mula sa rehas. Hindi ko alam pero kinabog ng kaba ang dibdib ko. Natatakot na ako kay Alex. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin at kung ano pa ang kaya niyang gawin. Bumalik siya ng upo sa upuan at mataman akong tinitigan. I know he's one of the most influential person not just here but in the entire country or maybe in other countries outside. Pakiramdam ko para akong bumabangga ng pader sa estado namin ngayon. If I demand justice for what he did for me in the past. Pero alam kong hindi ganon kadali yon lalo pat kilalang tao siya. Tanggap ko na ang nangyari sa akin. Matagal na sadyang nasaktan lang talaga ako. I was struggling back then seeking for justice. Now his time to pay for this, at least for now. I know he will use his way to come out from here. No words came out of my mind. I started to shake in fear. I gulped the lump in my throat while I tried understanding his words. Then I slowly turned back and at him and leave. You sure you don't want to do it? Louis asked me seriously while I'm busy packing my things inside a traveling bag. I looked up at him blankly and he is staring at me while waiting for my answer. He walked towards me. With his hands shoved inside his pocket, his face turned more serious. You can now openly file a case against him, Celine, if you want, he said in a serious tone. I know, Louis, pero natatakot ako. May impluwensya siya? I answered with a sigh. Natapos ko rin isalid lahat ng gamit namin ng anak ko sa traveling bag ko. Natatakot ako para sa amin ng anak ko pati na rin sa kanila ni Nanay at Louis. Alam ko hindi naman siguro kayang manakit ni Alex na mga inosenteng tao. Hindi naman siya kriminal. Sa maikling panahon, nakilala ko rin naman ang katauhan niya. Naging mabait to sa amin ni Nanay, lalong-lalo na kay Alden. To be exact, his gentleman towards me and also to Nanay Lucy back then. He is caring every time we spend time together with my son. Gusto niyang nagde-date kaming tatlo. Naalala ko pa to rin na nasa simbahan kami. Na may kumuha ng picture sa amin at sinabing perfect daw bilang family picture. At nung nasa park kami, todo alaga siya kay Alden at ni halos ayaw niya nang bitawan ng kamay ko nung araw na yon kasi sa dami ng tao sa park. Baka daw mawalay na kami sa kanya. But there is a bang in the chest when I think that it's just faking everything. Gusto ko patuloy na pagalitan ng sarili ko. Kung bakit naman kasi napatanga ako. Napabuntong hininga na lamang si Luis sa naging sagot ko. Pinakaisapan ko na lang siya na ilayo na lang kami ng anak ko pansamantala dito sa isla. May maliit na rest house sila ni Nanay sa lungsod ng Cebu. Doon na lang muna kami ng anak ko pansamantala. Ayoko sanang umalis dito sa isla kasi dito ako nagkaroon ng bagong buhay at pag-asa kasama ng anak ko at sila. But I need to get away from here, now. Para kasing may pagbabanta sa tono ng boses ni Alex nung nasa presinto kami. Iniisip ko pa lamang ang mga posible niyang gawin. Kinakabahan na ako. May kilala akong abogado na po pwedeng tumulong. Just think about it. Na-appreciate ko naman na gusto akong tulungan ni Louis pero sa ngayon, naguguluhan pa rin ako. Magkahalong takot at sakit ang nararamdaman ko sa ngayon. I will think about it, Louis. Ibinaba ko sa sahig ang traveling bag ko. I just saw him in a state how fiercely mad at you at that time. I don't want to risk you, Louis. Sad ko sa malungkot na boses na ngayon ay sa tingin ko'y kanina pa nakatitig sa akin. Parang may kakaibang emosyon ako nakagilap sa mga mata niya. Pero nang mapansin niyang parang binabasa ko ang nasa utak niya, kagad tong nag-iwas ng tingin sa akin. Do you love him? He asked me, almost whisper. Napaayos ako ng tayo habang hawak ko ang bag. Napansin ko ang kakaibang emosyon sa tono ng boses ni Luis. Bakit ba kailangan niyang itanong sa akin to? Parang naniyo bigla ang lamunan ko sa tanong ni Luis. Di ko to'y alam kung sasagutin ko ba ang tanong niya. I looked at him for a second. Then, Luis intently looked into my eyes, waiting for my answer. But I averted my gaze and looked down. I don't want him to see in my eyes what I feel inside. Louis slowly chuckled and he shook his head when I did not answer him. Parang alam na niya ako nung sagot sa tanong niya. Now I know. He stated as if he reads my mind. Binalik ko lang ang tingin sa kanya. Ngumiti ito na hindi umabot sa mata. Kita ko na parang may dumaang lungkot sa mata niya. Bakit parang may kakaibang emosyon sa mata ni Louis? Hindi ko mabasa kasi napakagaling niyang magtago ng emosyon. Kagad niyang iniwas ang mata sa akin. Talagang ganito pala si Louis dati pa. Ihahatid ko kayo hanggang sa babaan sa port?
Nakaready na rin ang anak ko. Nakabihis pa to, tinintay na kami ng Tito Luis niya. Malapad ang ngiti nitong tumingin sa amin at niliwis. At ganun din ako na makalapit sa kanya. Ready ka na ba sa bakasyon natin, anak? Tanong ko kay Alden at bahagyang ginulo ang buhok nito. Nakangiti pa rin tong tumango sa akin. Sa aming itim na kotse. Nang tinignan ko si Luis, panay pa rin ang pagsulap nito sa side mirror. Marahil napansin niya rin ang itim na kotse kanina pa. Bigla akong kinabahan. Paano kung mga tauhan to ni Alex at sinusundan kami? Luis, kanina pa nakasunod sa atin ang itim na kotse? Kinakabahan ang boses ko. Napansin ko rin. Sagot ito at niliko sa ibang daan ang sasakyan namin. Pero ganun pa rin at nakasunod pa rin ito. Hanggang sa nakarating kami sa port. Dito lang kayo. Ako lang bibili ng ticket. Tinignan muna nito sa salamin ng itim na kotse, tsaka bumaling sa akin. Tumango ako bilang pagsang-ayon, tsaka siya bumaba ng sasakyan. Paray naman ang pagsulap ko sa likuran kung saan naandoon ang itim na kotse. Hindi ko alam pero talagang kinakabahan ako. Inintay kong may bumaba sa loob nito, ngulit lumipas ang ilang sandali, wala namang bumaba. Nak, dito ka, tabi ka sa akin. Untag ko kay Alden. Naaliw ako sa paglalaro ng tablet na bigay ni Luis sa kanya. Nakatulog na ang anak ko, kaya binuhat to ni Luis at inihatid niya kami sa taxi ni Mang Jun. Si Mang Jun at ang asawa nito ay ang caretaker ng rest house ni na Luis dito sa Cebu City. Matagal na rin itong katiwala sa rest house, kaya naman ito rin ang tinawagan niya magsusundo sa amin. Si Mang Jun na din ang naglalagay ng gamit ko sa likod ng taxi. Salamat, Mang Jun. Pasasalamat ko dito na nakangiti. Gumanti naman to ng ngiti sa akin at tumango. Mag-ingat kayo, Mang Jun. Dahan-dahan sa pagmamaneho. Celine, tumawag ka kagad kapag nakarating na kayo. Saan nito habang nakadukwang sa salamin ng taxi. Mag-ingat ka rin pa uwi, Luis. I said back to him and he nodded at me. Sir, ako nang bahala sa kanila. Mag-ingat ka rin pa uwi. Saad din ni Mang Jun kay Luis. Tumango naman si Luis sa huli at marahan niyang tinapik ang taxi upang makaalis na kami. Habang nasa kalagitnaan na kami ng daan, napansin ko may nakasunod sa aming dalawang itim na kotse. Kapareho nito ang kotseng nakasunod sa amin ni Luis kanina. Bigla na naman akong binondol ng kaba. Nang tingnan ko si Alden, mahimbing na tong natutulog at nakaunan to sa hita ko. Saglit ako nag-isip, ngunit biglang nag-overtake sa amin ng isang itim na kotse. Kaya nagbinor si Mang Jun at huminto. Ngunit biglang humarang to sa daraanan namin. Nagpanik ako sa takot na may bumanggang isang matangkad na lalaki sa kotse. Nakasuot ito ng itim na t-shirt at itim na pantalon. Naka-ball cap at mask ang lalaki kaya hindi ko makita ang mukha nito. Di naman to mukhang hold-upper. Mukhang mabango na kidnapper. Hoy! Saan galing yun, Celine? Diretso tong lumapit sa taxi na sinasakyan ko at marahas na binuksan ang pinto sa gilid ko. My God! Takot na takot ako ah. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, lalo na nang pumasok ang lalaki sa loob at umupo sa tabi ko. Nang tignan ko si Mang Jun sa salamin, bumakas din ang takot sa mukha nito. Marahil hindi nito inaasahan na mangyayari ito. Akala ko sa TV lang nangyayari ang ganitong eksena. Ngayon, pati rin pala sa akin mangyayari yon. Yung sa TV, pinapatay nilang biktima or di kaya kinukuha mga organ. Diyos ko po naman. Drive! Asek nito kay Mang Jun. His baritone voice is familiar. Pinaandar naman kagad ni Mang Jun ang taxi dahil sa takot din ito sa lalaki. Nilamon ako ng takot. Di ako nakapagsalita. Tinignan ko ang lalaki nakaupo sa tabi ko, ngunit hindi ko makita ang mukha niya. Pero nang madikit ang katawan niya sa akin, I smelled his familiar masculine scent of cologne. It's him. His bulky frame. I know it's him. What is he planning to do with us? My God, help me. May tinuro tong daan paliko kung saan wala masyadong dumaraan. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko. Stop right here. Asik ulit nito. Kaya naman kaagad nang huminto si Mang Jun. Hindi to mukhang goons at abate ka. Inglesyerong kidnapper? Anong... Takot ang boses kong tanong, pero agad niyang pinutol ang sasabihin ko. Get out! He said in a dangerous, calm voice. It's him. Nauna itong bumaba ng taxi but he held the door for me to come out. I'm in fear so I carefully get out from the taxi while I carry my son. May isang lalaki na lumapit sa amin. Kinuha ang gamit ko sa likod ng taxi.
Isa to sa mga tauhan niya kasi nakasuot din na itim. I started to shake in fear. I know it's Alex and I don't know what is he up to. Nakakatakot ang kinikilos niya. Kinuha niya mula sa akin si Alex na hanggang ngayon tulog pa rin. Napilitan akong ibigay sa kanyang anak ko at agad niya ring hinawakan ng kamay ko at hinila papunta sa itim na kotse na kani-kanina lang nakasunod sa amin. Wala naman siyang ginawang masama kay Mang Jun. Hinayaan niya lamang ito. Nang lingunin ko to, kinakausap na nito ang isa sa mga tauhan ni Alex. Tsaka pinandar na ni Mang Jun ang taxi niya. They're inside. Binuksan niya ang pinto ng itim na kotse kung saan siya bumaba kanina. Dahil sa takot ko, sinunod ko ang sinabi niya. Pagkatapos narinig ko pang inilock niya ang pinto. Pagkatapos maingat niyang nilapag si Alden na nakadesenyong parang maliit na kama sa likod ng sasakyan niya. Mukhang planado nga ang lahat. Ayos ah. Pagpasok niya sa loob, pumesto na sa driver's seat, kinuha na nito ang suot na mask. Para lang magulantang ako. Hindi ako nagkamali, si Alex nga. Dumako ang mata ko sa nakasukbit na baril sa gilid ng suot niyang pantalon dahil purong itim ang suot niya. Hindi ko kagad to napansin kanina. Magsasalita na sana ako, pero inunahan na ako ng takot, kaya tikom na lamang ang bibig ko. Medyo nanginginig pati ang tuhod ko at namamawis ang palad ko sa sobrang takot. Bago ko pinandar ang kotse, madilim ang mukha nitong tumingin sa akin. Put your seatbelt, love. Maraing sabi pa nito sa akin. Nanginginig naman ang kamay kong kinabit ang seatbelt sa katawan ko. Pinakalma ko muna ang sarili ng paandarin nito ang sasakyan. Saan mo kami dadalhin? Takot ang boses kong tanong siya. Hindi man lamang to sumagot sa akin. Nakatutok ang mukha nito sa daan at madilim pa rin ang mukha. Naiinis ako nagtanong ulit. Saan mo ba kami dadalhin, Alex? Maldita kong tanong. Akala ko hindi to sasagot pero mas lalo pa ako natakot na marinig ko ang sagot nito sa akin. Sa langit, he said in a cold tone without glancing at me. That's when I shut my mouth after hearing him. I saw he smirked evilly. Ano kayang binabalak niyang gawin? Papatayin na ba niya ako? Paano ng anak ko? Kung ano-anong negatibong bagay ang tumatakbo sa utak ko sa mga posibleng gawin niya sa akin at sa anak ko. Kaya naman napaiyak ako, di na nagsalita pa. Nakita ko sa gilid ng mata ko, kaya naman lumingon ito sa akin. I mean no harm, love. Hindi kita sasaktan. Biglang nagbago ang tono ng boses nito, kaya tumingin ako sa kanya habang naguunan sa pagbagsak ang mga luha ko sa pisngi. Pakawalan mo na ako. Kami ni Alden, please. Pakiusap ko habang umiiyak. Pero hindi to sumagot bagkos tumingon lang to sa akin at mas lalo pang dumilim ang mukha nito. I saw he clench his jaw when I said that. He stopped the car right in front of a big house. Nilibot ko na ang paningin sa labas. Walang bahay sa paligid. Maliban dito na matag na nakatayo sa harap ng malawak na dagat at nakapatong to sa bundok. It looks like a mountain house. Napasinghot ako at pinilit kong di na umiyak. Maraming patauhan niya nakapalibot sa buong bahay. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko habang papasok kami sa loob ng bahay. Karga-karga pa rin niya si Alden na napakahimbing pa rin ng tulog. Hindi ko nga alam kung ano bang binabalak niya at ng mga kaibigan niya. Nakita kong may inilabas na papel si Kit mula sa dala nitong case at tilapag sa lamesa sa harapan namin para lang manlaki ang mata ko. Pagkakita ko kung ano nakasulat dito, marriage contract. No, tatayo sana ako pero maaga pa ako napigilan ni Alex. Marahas akong tumingin sa kanya kaya't kita ko ang pagigting ng panga niya. You will sign it, he demanded strictly. He looked at me darkly. Narinig ko pa mahinang tawa ng dalaga niyang kaibigan. Parang natutuwa ang mga ito sa sinabi niya. Ano nakakatawa sa sinabi niya? Parang di sila makapaniwala sa narinig nila. Kasi bahagyang napailing-iling ang dalawa. Siya pa itong may ganong magalit pagkatapos niya akong takutin kanina at kidnapin. At ngayon gusto niya akong pumirma sa marriage contract. Nababaliw na ba ang lalaking to? What he had demanded was not easy for me. His friends remained quiet but smirking while watching us. Marahil suportado nilang isa't isa. How ruthless are they? We need to settle things out first, dude. Leave us. Alex said in low cold tone and dismissing his friends. Bitiwan mo nga ako? I tried to wiggle my arm to get free from his hold.
And when I successfully freed my arm, I stood and stepped back away from him. I saw how his gaze darkened when he watched the distance I created. Leave us alone, Alex. Pakawalan mo kami ng anak ko. I tried to behave as I spoke, but deep inside I'm scared. Talagang sasampan kita ng kaso. Matapang kong hiyaw. He looked at me with amusement in his eyes and smirked evilly. Anong kaso, love? As if he asked me innocently. I could feel my nose is flaring in anger towards his question. Ang kapal na mukha ng kumag na to. Ano? Nakalimutan niya na ba ang kasalanan niya sa akin? Let me remind you, Mr. Mondragon, you raped me, I said, emphasizing each word. Why did you not file a case then, love, huh? Why? He tilted his head to look into my eye as he asked in his deep voice. He continued his steps towards me. I did not answer him. I tried to explain to you, pero ayaw mo makinig sa akin. Naiintindihan ko ang galit mo, but only if you listen to me, you will understand why I took advantage of you that night. He bowed his head a little to match my face level and looked into my wide eyes. I want to fix everything about us, love. Just let me, he hoarsely said. Sinubukan ko siyang itulak muli ng buong lakas, pero mas inipit niya ako lalo sa katawan niya at lamesa na nasa likod ko. Masyadong dumikit ang katawan niya sa akin para may kakaibang reaksyon sa loob ko na hindi ko maintindihan. Kaya tumingala ako sa kanya at nag-umpisa ng manubig ang mata ko. Nagsilandasan na ang mga traidor kong luha. Naikuyom kong aking mga palad sa damit niya. Pagkatapos mo akong gahasain, iniwan mo akong parang basura. Muntik pang masira ang buhay ko dahil sa'yo, dahil sa kawalang hiyaan mo. You left me with no trace. You make me to belittle myself. I cried out and I fisted and scrambled his shirt in my palm. Bakit mo ginawa sa akin yun? Iniwan mo ko? Iniwan mo ko? I shouted at him while I'm crying my heart out. Siguro sinadya mong lapitan ako, tama ba? Pinaglalaroan mo lamang ako. Puno ng hinanakit kong sabi. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya akong ilabas lahat ng hinanakit ko sa kanya. Nakatitig lang sa akin ang navy blue na mga mata niya. Naramdaman ko ang kamay niya. Yumaya po sa bewang ko. He pulled me closer to him. I gasped as I felt the heat coming from his body. Nag-iba rin ang emosyong nakikita ko sa mata niya. Ngayon, guilt. I saw guilt in his eyes. And tenderness. Love? He called me gently in a low voice. Tapos ka na? Mahinang tanong nito sa akin. Napatitig ako sa kanya. Seriously. I looked at him confused. I was hurt. Tapos ito, tinatanong niya ako kung tapos na ba ako? Pwede ako naman? Please hear me out, love. Pakiusap niya. Ayoko makinig sa mga kasinungalingan mo.